Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagtatakip silim na ito, ating ipinagdiriwang ang huling hapunan ng Panginoon bilang pag-alaala sa pagtatatag ng Eucharistia at banal na orden ng pagkapari. Halina't sama-samang dumulog sa hapag ng paglilingkod upang maging marapat sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, lalo na ang ating kakulangan na magmahal tulad ng Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri, papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhana namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo kangking kapurihan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri, papuri sa Diyos, sa Diyos sa kaitasan. Hari ng langit, Diyos amang makapangyari sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
kaligtasan. Ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin sa kaitasan. Papuri, papuri sa Diyos, sa Diyos sa Ikaw lang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Amahin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, kahitasan. Papuri, papuri sa Diyos, sa Diyos, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na ipinamana na iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pang magpakilanman para sa gilid niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, ang pagsasalo sa kordero ng Paskwa ay pagbabadya ng mangyayari sa huling hapunan, isang pagsasalo at pagbabahaginan sa hapag ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kaniyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kapalit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay babatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing, aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 na buwan at kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba
at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain ito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod, dali-dali ang inyong pagkain ito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito ay pagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggal. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap. Bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Masakit sa kalooban ng poon kong may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod sa aking lubos. Yamang ako'y niligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay dun ko ibibigay ang anumang pangako kong
sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ni San Pablo ang binabadya sa unang pagbasa, ang pagdiriwang ng Eucharistia. Ito ang pinakamatandang sanaysay tungkol sa Eucharistia sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanuno, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kalis na ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ipinahahayag ni San Juan ang paghuhugas ng paa, ang mapagkumbabang paghahandog ng sarili sa paglilingkod bilang tunay na kahulugan ng Eucharistia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isinid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus ay binigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kahit nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus,
Nagubad ng kanyang panlabas sa kasuotan at nagbikis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabikis sa kaniya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutuloy ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahugasan sa inyong aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ng naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan ni Jesus sa kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan na ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay nagugas na inyong mga paa, dapat din kayo maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay ating sinisimulan kaysa ng buong simbahang Katolika ang 3 araw na pagdiriwang ng pagkapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon o tinatawag nating Paschal Triduum. Bakit Paschal? Paskwa, sapagkat ito ay paggunita mula sa pagtawid ng mga taga-Ehipto, ng mga Israelita mula sa pagiging alipin sa Ehipto patungo sa kalayaan. At dito rin ay magaganap ang pagtawid ng ating Panginoon mula sa kanyang kamatayan patungo sa kanyang muling pagkabuhay. At tandaan natin mga kapatid, ang misang ito ay natatapos sa Sabado. Ito ang pinakamahabang misa. Nagsisimula ito ngayon, matatapos ito sa bihilya ng Pasko ng pagkabuhay. Kaya sa huli po nitong araw ng pagdiriwang na ito, wala po tayong blessing. Bukas, banal na pakikinabang ating gaganapin at sa Sabado, ang ating pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Kaya mahalaga po, kayo na naririto ay makadalo hanggang Sabado ng gabi. Maasahan ko ho ba? Maasahan ko ho ba? Mag-check ako ng attendance, ha? Kung di man po makadalo, meron man live streaming, pero mahalaga na makita natin ang kaugnayan ng 3 araw na ito bilang isang pagdiriwang ng simbahan, bilang isang misa na ipinagdiriwang natin. Sa hapong ito ay ating inaalaala ang huling gabi ng ating Panginoon kasama kanyang mga alagad. Sila ay naghahapunan. Ito rin tinuturing ng ating simbahan bilang pagkakataon na itinatag ng Panginoon ang sakramento ng Eucharistia. At tayo sa bawat misa ay inaalaala natin ang mga kaganapan sa huling hapunan. Gayun din, hindi lang ito pagtatatag ng Eucharistia o ng banal na sakramento ng Eucharistia, kundi ito rin tinuturing na ating simbahan bilang pagtatatag ng banal na orden ng pari. Sapagkat sa pamamagitan ng huling hapunan ito, ibinahagi ni Jesus ang kanyang pagkapari sa kanyang mga alagad. Binahagi ni Jesus ang kanyang pagkapari sa kanyang mga
alagad. Pero dito, ang mahalagang makita natin, mga kapatid, lahat ng ito, ginawa ng Diyos dahil sa Kanyang pagmamahal. Last Sunday, Linggo ng Palaspas, sabi natin sa ating pagdinilay tungkol sa pasyon ng ating Panginoon na God fell in love with men. Jesus fell in love with men. Ang Diyos na in love sa ating mga tao. At tanong ko rin sa inyo nung Sunday, paano ba natin malalaman na ito talaga ay true love? Na hindi lang ito simpleng infatuation, crush, o pagkahumaling. Anong sabi natin? Paano malalaman natin na ito ay true love? Totoong pag-ibig. When we think less of ourselves and we think more of the person we love. When we think less of ourselves and we think more of the person we love. At ito mga kapatid, ang buong pagdiriwang na ito ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang buong pagdiriwang na ito ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ngayon, pinakikita ni Jesus kung ano ang genuine at true love. Kayo po ba'y nanonood ng boxing? Sino ho nanonood ng boxing dito? Taas ang kamay. Palibasa wala nang laban si Pacquiao masyado. Pero kung kayo nakasusubaybay ng mga laban ng mga boksingero, napapansin niyo po ba, dun sa bahagi ng laban, kapag ka nabubugbog na yung kalaban, yung trainer nung kalaban na iyon, anong ginagawa? Anong ginagawa niya? Hinahagis niya yung tuwalya. Napansin niyo ho ba yun? Tingnan niyo na lang ho sa YouTube. Pag napapansin niyang ganun na yung kanyang boksingero, yung trainer, yung boksingero, ganun na. Ang ginagawa po ng trainer niya, yung parang pinaka-coach na nandun sa labas ng ring, hinahagis yung tuwalya. Anong ibig sabihin nun? Yung paghahagis ng tuwalya. Ito'y tanda na sumusuko na. Sumusuko na yung kanyang boksingero. Kumbaga, talo na. Wala nang ikakasapa. Yan yung dahilan kung bakit yung mga trainers, kapag ka may laban yung kanilang boksingero at nakikita na nito na dehado na talaga, kaysa meron pa mangyari hindi maganda, ano ginagawa niya? Hinahagis niya yung tuwalya. Dahil yung paghagis ito, tanda na suko na, talo na. So yun ang ibig sabihin noon. Pero sa laban ng buhay, hindi natin option yung hindi natin option yung itapon yung tuwalya. Hindi natin option iyan. Sa halip, nagbibigis tayo ng tuwalya. Dahil sa misang ito, sa pagdiriwang na ito, binibigyan ng bagong kahulugan ni Jesus ang pagbibigis ng tuwalya. At anong kahulugan iyon? Ito'y tanda ng commitment to serve at tanda ng pagmamahal. Commitment to serve at tanda ng pagmamahal. Huling gabi ng Panginoon,
Haharap siya sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Haharap siya sa kanyang napakalaking hamon ng kanyang buhay. Sabi nga, alam na ni Jesus sa dumating na ang panahon na kanyang pagdisa sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Kumbaga sa laban ng buhay ni Jesus, parang ganito makikita natin, one against the world. Isa laban sa lahat. At ano nga harapin niya? Ang isang masakit na kahihiyang kamatayan. Yun yung haharapin ng ating Panginoon. Pero sa halip na itapon niya ang tuwalya, anong ginawa niya? Nagbigkis siya ng tuwalya. Hinabad niya ang kanyang panlabas sa kasuotan, nagbigkis siya ng tuwalya. Ano nga ibig sabihin ng pagbibigkis ng tuwalya? Ano pong ibig sabihin ulit ng pagbibigkis ng tuwalya? Commitment to serve and genuine love. Dahil alam ni Jesus na sa pagmamahal, walang talo. Alam ni Jesus yan. Sa pagmamahal, walang talo. Kaya iyon ang kanyang ginawa. Nagbigkis siya ng tuwalya at sinimulang hugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Ang Diyos na nagkatawang tao, anong ginawa? Ginawa niya ang tanging ginagawa lamang ng mga alipin, ang maghugas ng paa ng kanyang Panginoon. Mga kapatid, lahat tayo naranasan ng maglinis, hindi ho ba? At kapag naglilinis po tayo, hindi ho malayo na madumihan din tayo. Halimbawa, maglilinis ka ng bahay, hindi ho malayo na madumihan ka rin. Kaya minsan may mga tao na ayaw na naglilinis. Pero, kung kayo isang taong nagmamahal, okay lang sa yung madumihan ka. Kung ikaw isang ina, tapos umuwi ang iyong anak, yung batang anak, madumi. Di ba dati gano'n naman yung mga bata? Alis ng bahay yan, malinis, pag-uwi, hindi lang madumi, amoy pusali pa. Dahil sa init ng araw. Naranasan natin lahat iyan. Ngayon ng mga bata ata hindi naranasan iyan. Pero bilang isang ina, ano gagawin mo? Paliliguan mo yan, kahit ikay madumihan. Ganun din, para isang may alagang hayop, halimbawa, yung aso mo, nakawala. Tapos nagtampisaw sa kanal. Uwi yan, madumi. Dahil mahal mo yung aso mo, paliliguan mo yan. Kahit ikaw ay marumihan sa paglilinis mo sa iyong aso. Nagbigkis ng tuwalya si Jesus at tinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. Nadumihan siya. At yung duming iyon, yung kasalanan nating mga tao. Ang pinanghugas niya, ang kanyang sariling dugo para malinis ang bawat isa sa atin. Pero hindi ito nagtatapos. Dahil matapos hugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, anong sinabi niya? Anong tanong niya? Naunawaan ba ninyo kung anong ginagawa ko sa inyo? Yun ang tanong nila. Yun ang tanong niya sa kanyang mga
alagad. Simple yung kanyang paliwanag. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon na tama kayo sapagkat ako nga, kung akong Panginoon at guro ninyo ay nagugas sa inyong mga paa, dapat din kayong magugasan ng paa. Dapat din tayo magugasan ng ating mga paa. Commitment to serve, genuine love. Commitment to serve and genuine love. Ito ang paanyaya at hamon sa atin ng ating Panginoon. Kasi pinakita niyang halimbawa sa atin ng kanyang pagmamahal. Maglingkod. Maring lumabas tayo sa ating comfort zone, maring madumihan tayo. Pero, kung ito naman ay tanda ng pagmamahal, paglilingkod, worth it. Bakit itong paalala sa atin? Kasi ganito po yan. Mari tayong maglingkod na walang pagmamahal. Mari tayong maglingkod ng walang pagmamahal. Kasi iisip natin doon, sige, responsibilidad ko to. Volunteer ako. Pwede. Pwede yun. Maglilingkod ka na wala kang pagmamahal. Sana lang yung mga naglilingkod sa simbahan ay may pagmamahal parati. Kasi kung wala kang pagmamahal sa ginagawang paglilingkod, ay parati tayong aborido. Parati tayong naghahanap ng affirmation. Parati tayong naghahanap ng appreciation. Mari tayong maglingkod ng walang pagmamahal, pero ito pa, hindi tayo maaring magmahal na hindi naglilingkod. Hindi tayo maaring magmahal nang hindi naglilingkod. Maaring maglingkod na walang pagmamahal, pero hindi maaring magmahal nang hindi naglilingkod. Nagbigkis ng tuwalya si Jesus, hinugasan na ang kamay, ang paa ng kanyang mga alagad. Ito yung bagong kahulugan. Sa mundo natin, mga kapatid, sa laban natin sa buhay, sabi ko nga, hindi natin option ang itapon ang tuwalya. Kundi ang paanyaya sa atin, magbigkis ng tuwalya. Maglingkod at hindi paglingkuran, pagmahal at hindi lang mahalin. Doon natin may papanalo ang laban ng ating buhay. Amen. Ngayon ay ating gaganapin ang paghuhugas ng paa ng mga apostol. Natawagan na po yung mga apostol na pumunta sa harapan. Kala ninyo ibahan, no?
Magsitayo pong lahat. Alam natin na itinatag ni Kristo ang banal na Eucharistia. Magpasalamat tayo ngayon sa Panginoon at dumalangin para sa mga biyayang kaloob ng sakramentong ito. Ating itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa pag-ibig na ibinuhos ni Kristo sa lahat ng lilikha at sa kanyang pagmamahal sa kapwa hanggang sa kamatayan sa krus na ngayon nagbibigay buhay sa anyo ng tinapay at alak upang ito ang magbuklod sa ating pamayanan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa kababaang loob ni Kristo, sa pagbibigay niya ng kanyang sarili sa atin sa Eucharistia, upang magkaroon tayo ng buhay na matiwasay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa magisigasig na paglilingkod ng lahat ng kinapal sa pagpapalaganap ng pagsamba sa sakramento ng Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga paring tinawag ni Jesus upang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng hapunan ng Panginoon, ang banal na Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, nagpapasalamat kami sa mahalagang handog na ito sa iyong simbahan. Ipagpatuloy mo nawa ang pagkupkos sa aming lahat at tamasay namin ang mga biyayang kaloob ng sakramento ng Eucharistia sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mananatili pong nakatayo ang lahat. Yung sa may sakit po mo, ha? Ano po ba sakit? Ang langis para sa may sakit, makaranas nawa ang mga may sakit na papahiran ng langis sa ito ng habag ni Kristo at ng kanyang mapagligtas sa pag-ibig sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Ang banal na Krisma. Sa pamamagitan ng pagkapahid ng mahalimuyak na Krisma, nawa ang mga bata at ang mga may gulang na bininyagan at kinumpilan at ang mga pari na inordenan ay maranasan ang mabubuting kaloob ng Espiritu Santo. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mo nag-aalay, ang pagliligtas na sa lahat ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob, ditong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang ng huling hapunan ay paghahain niya para sa lahat upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel, agsisiawit ang papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya para sa iyo. Inialay namin sa iyo ito, unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Paglooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob, kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispong si Dennis at ang lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdudulot namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malalahating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito na iyong buong kapangkan, loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan.
Huwag mong ipaintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito, marapati mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, kaya para sa amin ito'y maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak na aming Panginoong Jesucristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. So, sa iyo, Diyos sa manyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagkapala sa kanyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pagkakyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang pagkain ito ng katangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahay ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hinirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay nito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos sa iyong pagkapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyong alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin, sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngay aming ipinagdarasal. Ating alalahanin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makakasalan ng mga lingkod mo, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na mapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapati mo rin kami makaugnay at makapili na iyong mga banal na apostol at martir,
kasama sina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi sa pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin. Kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiwang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami pagindapati mong makasalo kailanman sa paging na iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod na po ang lahat.
O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, All praise and all thanksgiving be every moment thine.